si Kristong manunubos, walang bayad, tubig ng buhay ay handog. Buksan ang puso kay Jesus, ililigtas ka sa lunos. Tanging banal na dugo, tanggapin siya ngayon habang may panahon, at mahalin at maglingkod. Namatay siya sa krus, sasanay pantubos. Buksan ang puso kay Jesus, ililigtas ka sa lunos. Tanging banal na dugo, tanggapin siya ngayon habang may panahon, mahalin at maglingkod. Namatay siya sa krus, sasalay pantubos. Namatay siya sa krus, sasalay pantubos. Sa aming mga magulang at mga kapatid, minsan pa po kaming mga Kristiyanong naliwanagan sa salita ng Diyos ay nag-aanyaya upang samahan sa ating pag-aaral sa banal na aklat. Tayo po'y manalangin. Ama, minsan pa po kami lumalapit sa inyong harapan. Sana, Panginoon Diyos, kung paano po nang nakita mo ang bawat isa sa amin, kami nagpakababa, ikaw po'y nagpakilala sa amin. Ganyan mo po sanang makikitang kababaan para kami ay inyong turuan. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, Amen. Narito po ang ating kapatid. Kami nga po ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos, kaya nakita po namin ang dalisay na Kristyanismo. Sa English po, tinatawag itong pure Christianity. At kagaya po ng madalas ninyong marinig sa amin, na talagang bago nagpakilala sa amin ng Panginoong Jesucristo, ay kinakailangang makita muna niya na kami nagpapakababa sa kanyang harapan. Kaya nakilala po namin kung sino siya, at amin din pong nakilala kung sino ang Amang Diyos at kung ano ang kanyang pangalan. Dahil sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa 1:8-19, kapag ako ay inyong nakilala, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. At nakita rin po namin na ang mga salita ng Diyos na ating binabasa sa banal na aklat, ito pala yung mga talinhaga. Kagaya ng kanyang ipinahayag sa Mateo 13:35 at sa awit 78:2. Para po ito ay maaaring maunawaan ng tao, kinakailangan muna palang ipaliwanag mismo ng Diyos sa tao, katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa Marcos 4:34. At isa pa pong kapahayagang natanggap namin sa Panginoon, na sino mang taong nagpapakababa sa kanyang harapan, siya pala ay magkakaroon ng dalawang buhay. Ang isa riyan ay ang spiritual na buhay, na kung saan ang lubusang pagdedepende sa Amang Diyos, sa kanyang mga salita, paghingi sa kanyang habag, paghihintay sa kanyang pagpapaliwanag para maunawaan ang kanyang mga salita. Ang isa naman po ay ang physical na buhay kung saan hindi naman pala dapat magdepende sa Amang Diyos. Hindi dapat hilingin sa Kanya yung kinakailangang material sa iyong physical na buhay. Kaya
Ito po'y nakita naming pinatotohanan ng ating Panginoong Jesucristo nang siya'y mabuhay dito sa lupa. Wala po tayong mababasang humingi siya ng material na bagay sa kanyang hamang Diyos, kundi lahat ng kanyang pangangailangan niya, ito'y tinugunan niya sa pamagitan ng paghahanap buhay bilang isang karpintero. At ito po'y nakita rin nating makatotohanan sa naging buhay ni Pablo. Atin pong mababasa sa isinulat ni Pablo, ang sabi niya, gayahin ninyo ako kung paano ko tinularan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kay Pablo po, wala rin tayong mababasang siya'y humingi ng pagkain pisikal o material na bagay sa amang Diyos. Para matugunan yung kanyang mga pangangailangan yan, siya'y nagtrabaho rin bilang tagagawa ng tolda. At isa pa pong patotoo ni Pablo, na dapat talagang magtrabaho ang isang tunay na anak ng Diyos para matugunan yung kanyang mga material na pangangailangan. Ito po ay isinulat niya sa 2 Thessalonians 3:10. Ang sabi po niya, huwag ninyong pakainin yung hindi nagtatrabaho. Kaya kami pong umaangkin ng mga tunay na Kristiyano sa ating panahon kung paano ang ginawa ni Pablo, ganyan din po namin tinutularan ng Panginoong Jesucristo bilang isang modelo. Sa loob po ng isang linggo kami nagtatrabaho rin para matugunan yung aming mga pangangailangan sa aming pisikal na buhay. Ito naman pong programa natin sa radyo, ito ang isang halimbawa na kung paano sa spiritual na buhay, sa mga salita ng Diyos, hindi po kami nagdidepende sa mga tao, kundi hinihingi talaga sa Diyos kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga salita. Kaya kayo po ang makakapagpatunay na dito sa ating programa ay walang paliwanag namin o sariling paliwanag, kundi kami po ay naghihintay lamang sa Diyos. Maraming salamat sa Diyos dahil siya ay nagbigay na naman ng oras upang tayo ay makapag-aral sa kanyang mga salita. Bago po tayo tuluyang magtatanong sa Panginoon, gusto po naming magbahagi sa inyo tungkol dito sa mga taong madalas ay nagtatanong sa amin. Ang tanong nila, kayo inaangkin ninyong mga tunay na Kristiyano kayo at dalisay na Kristyanismo ang inyong nakita, pero sino kayo? Paano kayo dadami? Bakit kakaunti lang kayo? At paano ninyo maikakalat ang salita ng Diyos? Samantalang sinasabi ninyong hindi kayo nangangailangan ng pera o hindi kayo humingi ng pera sa mga miyembro, paano ninyo ikakalat ngayon ang salita ng Panginoon? Dito po sa mga katanungan ito, kung gagamitin mo nga ang iyong kaisipan, parang imposible na maikalat mo ang salita ng Diyos nang hindi ka humihingi ng pera sa mga miyembro. Pero madalas po naming sabihin sa inyo, dito kami nagdedepende sa Panginoon. Hindi po namin ginagamit ang aming sariling unawa para sundin ang kanyang kautusan, kundi kami naghihintay sa kanya. Dahil nakita po namin siya pala ang dapat gumawa para maikalat ang kanyang salita. At nakita nga naman po namin na talagang naikakalat ang salita ng Diyos nang hindi kami humihingi ng pera sa aming mga kasamahan. Isa na po itong programa natin sa radyo kung bakit kumakalat ang dalisay na Kristyanismo. Pero wala po kaming hinihinging pera sa aming mga kasama para ipambayad dito sa radyo, kundi sa kasiyahan po ng bawat isa. Bakit sila nagbibigay? Sila ang nagbabayad sa radyo. Wala pong nag-uobliga na sino man. Pero dahil sa nadaramang kasiyahan, ang sarap ng pakiramdam dahil itong ibinigay na katotohanan ng Diyos gusto mong ibahagi sa tao at isa ang radyo para ito'y kanilang marinig, parang ang sarap ng pakiramdam na magprograma dito sa radyo. Kaya lumalabas na
yung pera parang walang halaga kumpara doon sa ibinigay na kasiyahan ng Panginoon. Ganun pa man, kahit na may programa na kami dito sa radyo, parang limitado yung mga taong makakarinig sa salita ng Diyos. Pero hindi po kami gumamit ng aming sariling talino kung paano yung maikakalat sa ibang tao na hindi kayang abutin ng signal ng radyo dito sa ating programa. Naghintay pa rin po kami sa Panginoon at sa hindi po namin nalalaman, dumating ang mga computers. Ang internet naging worldwide, talagang sa buong mundo nakikita yan. Kaya dito po nagkaroon kami ng website. Sa hindi namin napapansin, napakaraming mga tao ang nagbabasa ng mga articles namin sa ating website na www.purechristianity.org. At alam nyo po ba, dahil nare-rehistro yung mga bumibisita sa aming website para magbasa ng mga articles, narito po yung mga istatistiko ng mga taong nagbasa ng mga articles na nandoon sa ating website. Gusto ko pong basahin sa inyo kung ilang tao ang nagbabasa ng mga articles sa mga iba't ibang petsa. PureChristianity.org Access Statistics. We have received, the best day was April 18, ang nagbasa po, 9,277 sa araw lang na yon. On average, our best hour with 22,576 starts at 9 a.m. while least traffic on our site is at 12 p.m. with only 17,043. At narito po ang mga naitalang nagbasa ng mga articles sa nakaraang 7 araw. April 14, 1,842 ang nagbasa. April 15, 2,257. April 16, 1,904. April 17, 1,817. April 18, 9,277. April 19, 3,934. At April 20, 1,012. Tignan po natin ang pamamaraan ng Diyos para maikalat ang kanyang salita. Dahil kung gagamit po kami ng aming sariling paraan at pupuntahan itong mga taong ito, lalo na yung April 15, paano mo pupuntahan sa loob ng isang araw ang mga taong mayroong total na 9,277? Kung dito po sa mga taong nagbasa na may total na 9,277 sa loob ng isang araw, kung gagamit tayo ng bus at ang bus ay nag-average ng 50 passengers, pupuntahan mo ito, gagamit ka ng 180 buses para mapuntahan sila sa kanilang mga lugar. Napaka-imposibleng mangyari. Dahil sa loob ng isang araw, kailangan makausap mo sila. Pero dahil po sa paghihintay namin sa Panginoon at hindi namin ginamit ang aming sariling pamamaraan, parang imposible, pero nangyari. Sa loob ng isang araw, 9,277 ang nagbasa ng mga articles. Parang 9,277 ang nakausap natin sa loob ng isang araw. At doon po naman sa mga taong nagtatanong sa amin, anong saang sekta kayo nabibilang? Sino ang inyong pastor? At saan at paano ninyo ginaganap ang inyong fellowship? Dito po namin nakikita ang Panginoong Jesucristo nung kanyang panahon sa Bagong Tipan. Siya ay nagsasalita sa mga tao pero hindi nila naintindihan. At pagkatapos, kanya itong ipinapaliwanag at naunawa ng mga nagpapakababa sa kanya. Ganyan din po namin nakikita siya sa ating panahon.
Dahil ang Panginoong Jesucristo, siya rin ang salita ng Diyos. Kaya nakikita po namin ang mga salita ng Diyos, parang naririnig namin ang Panginoong Jesucristo. Kapag binabasa namin ang mga salita ng Diyos, hindi rin namin naintindihan kung paano nagsasalita siya noon ay hindi naintindihan. Pero kapag sa kanyang papel na banal na espiritu, dahil siya rin po ang banal na espiritu, kapag kanyang ipinapaliwanag itong kanyang mga salita, doon po namin naintindihan kapag kami nagiging mababa sa kanyang harapan. Kaya siya po ang nagsisilbing pastor namin dahil siya ang tagapagturo. At wala pong lugar na sasabihin namin dapat meron kaming simbahan para siya ipakinggan. Wala pong lugar na ganyan. Kami po ay nasa garahe lamang. At doon, kung minsan yung aming mga kapatid, kung minsan yung bilang namin marami, and then pagkalipas ng ilang linggo, kukunti na lang. Dahil nababalitaan po namin. Itong mga kapatid na ito na nakakarinig sa Panginoong Jesucristo sa kanyang pagpapaliwanag at sila'y nagiging mababa kaya naunawa nila ang kanyang salita. Ang ginagawa po nila doon sa kanilang lugar, sila'y nagbabahagi na sa mga tao. Dahil hindi po kasi kailangan kami magkita-kita. Hindi kailangang magpunta kaming lahat sa isang lugar. Dahil nandoon po yung kanilang kasiyahan sa natanggap nila sa Panginoon, ibinabahagi nila yan sa mga tao. Kaya kung titignan po ninyo kami, talagang tinatanong ninyo kung anong sekta kami, wala po kami sekta. Dahil yan po ang nakikita naming pamamaraan ng Diyos na ginagawa niya sa amin para maikalat lang yung kanyang salita. Hindi po mahalaga kung anong pangalan namin, pero inaangkin po namin, nakita namin ang dalisay na Kristyanismo dahil ipinakita sa amin ng Panginoong Jesucristo. Marahil ito na po ang tamang oras para tayo magtanong sa Panginoon, humingi sa Kanya ng karunungan sa pamagitan ng pagtatanong sa Kanya kung anong ibig sabihin nitong Kanyang mga salita. At tayo po itatalakay ng isang na namang kahilingan buhat sa ating tagapakinig. Ito po ay ipinadala niya sa pamagitan ng text. Babasahin ko po. Magandang araw po sa inyo. Pwede po bang talakayin ang Lucas 22:35 hanggang 38? Hindi ko po nakuha ang ibig mensahe. Thanks po. Dito po sa Lucas 22:35 hanggang 38 ay ating mababasa ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kung saan nung una sinabi niya nang kayo'y suguin ko, pinagbawalan ko kayong magdala ng supot ng salapi at ganoon din ang supot ng pagkain at ng pangyapak. Pero hindi kayo kinulang, sabi niya. At pagkatapos sinabi niya, ngayon sabi niya, kung mayroon kayong supot ng salapi at supot ng pagkain, dali na ninyo. At kung kayo ay walang tabak, kailangan bumili kayo ng tabak. Para po maunawaan natin kung paano pa lamang ipinasulat ng Diyos, babasahin po sa atin ng ating kapatid. Nandito po ang Lucas 22:35 hanggang 38. At sinabi niya sa kanila, nang kayo'y suguin ko na walang supot ng salapi at supot ng pagkain at mga panyapak, kinulang baga kayo ng anuman? At kanilang sinabi, hindi. Sinabi niya sa kanila, ngunit ngayon, ang mayroong supot ng salapi ay dalhin ito, at gayon din ang supot ng pagkain, at ang wala ay pagbili niya ang kanyang balabal at bumili ng isang tabak. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kinakailangan matupad sa akin itong nasusulat, at ibinilang siya sa mga suwail, sapagkat nauukol sa akin ay may katuparan. At sinabi nila, Panginoon, narito ang 2 tabak. At sinabi sa kanila, sukat na. At kagaya po ng nalalaman ninyo tungkol sa amin, na noong panahong hindi pa kami nagpapakababa sa harapan ng Diyos, kaya hindi pa po namin nakikilala ang Panginoong Jesucristo dahil misteryoso noon sa amin ang Amang Diyos. Kami nagbabasa ng banal na aklat para masunod namin ang kagustuhan ng Panginoon.
Yan po ay aming inuunawa, at kapag dumarating ang oras na hindi namin kayang unawain, itinatanong namin sa aming mga mangangaral ang kahulugan nito. Dahil po sa aming paniniwala, sila ay pinili ng Diyos, kaya binigyan niya sila ng karapatang magpaliwanag sa kanyang mga salita, na siya pong ibabahagi ng mga kapatid kung ano ang naunawaan namin doon dito sa Lucas 22, versikulo 35. Ito pong paksang itinanong sa amin tungkol dito sa huwag silang magdala ng anumang pagkain, salapi o magsuot ng sandalyas. Sa akin pong nakagis ng reliyon bilang isang Katoliko, sa akin pong pag-attend ng misa sa pagsisimba ko ay ni minsan ay hindi ito tinalakay ng mga mangaral na pare. Kaya wala po akong may papaliwanag tungkol dito. Yun lang po. Nang hindi pa po ako nagbabasa ng banal na aklat at yung pong matandang sekta, wala akong narinig naman dito sa ating itatanong sa Panginoon. Pero nung makasama ko po ang mga Pentecostal Charismatic Full Gospel Fellowship, ito po ang narinig ko sa akin tagapagturo. Ang sabi niya, nung unang utusan ng Panginoon ang kanyang mahalagad, binawalan niyang magdala sila ng anumang bagay. Pero dito sabi niya, sa pangalawang utusan niya, sabi niya, kung meron kayong dapat dalhin na ninyo, sabi ngayon, dahil kailangan natin. Hindi katulad noon, sabi niya, yung mga alagad nung una. Pero nung makita ng Panginoon na kailangan nila, binayaan na silang dalhin nila, sabi niya. Yun po ang narinig ko sa kanya nung hindi ko pa kilala ang Panginoon. Yun po ang ipinaunawa nila sa amin nung hindi pa kami nagpapakababa sa harapan ng Diyos. Pero nang makita ng Panginoon na karapat-dapat ang aming kababaan, kaya nagpakilala siya. Dito po namin nakita ang kanyang mga salita ay pawang talinhaga, na kung bakit bigla naming naunawaan kung ang Panginoong Jesucristo ay nagsasalita sa kanyang mga apostol ay hindi sila pumikibo, dahil pala nakita rin nila na ang salita ng Diyos ay talinhaga. Kaya ito po ngayon ay hindi natin naunawaan. Itatanong po natin sa Panginoon kung ano ang ibig niyang sabihin dito sa Lucas 22:35. Ano ba ang supot ng salapi? Ano ba ang salapi o supot ng pagkain? Ano po ba ang mga ito? Nalalaman po natin ang Diyos ay sasagot sa ating katanungan sa pamagitan ng kapahayagan na kanyang ipapadala. Kaya kami po dito ay maghihintay din sa kanya. Dahil kagaya ng inyong narinig, wala po kaming sariling opinyon tungkol dito. At nalalaman din po namin, ang Diyos ay nakatingin sa amin. Kung sino po ang makita niyang nagpapakababa o nagpapakasanggol, ay siyang gagamitin niya para magsalita dito sa mikropono. Kaya kapatid, kung ano man ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ngayon, pwede nating ibahagi sa ating mga tagapakinig. Inuutusan po ng ating Panginoon dito ang kanyang mga alagad na huwag magdala ng supot ng salapi. Dito po sa Kawikaan 23:4, ang tinutukoy po palang salapi ay yung karunungan na ng tao. Babasahin ko po sa King James Version. Proverbs 23:4. Labor not to be rich, cease from thy own wisdom. Napakalinaw po ng sinabi ng Diyos. Ang sabi niya, huwag kang magtrabaho para ikaw ay yumaman. Tumigil ka sa iyong sariling karunungan. Ipinapakita po dito ng Panginoon na itong kanyang mga salita, hindi pala pwedeng trabahuhin para makuha mo yung karunungang ibig sabihin ng mensahe. Dahil katumbas pala yun ng supot ng salapi, na hindi ka dapat magdala ng supot ng salapi. Hindi mo dapat pag-aralan ng salita ng Diyos sa iyong sariling pamamaraan. Ang sabi ng Panginoon, tumigil ka sa iyong sariling karunungan. Huminto ka, huwag mong gawin yan. Hindi nararapat. Yun po pala ang kahulugan ng sinabi ng Diyos na huwag kang magdala ng supot ng salapi. Pagkatapos po natin narinig ang kapayagan ng Diyos tungkol sa salapi, sa kapayagan ng Diyos, napakalayo pala ang unawa ng tao.
Ngayon po ay tatanong naman natin sa kanya, ano itong sinasabi niyang huwag kayong magdala ng supot ng pagkain? Kapatid? Ito pong hindi dinalang supot ng pagkain ng mga apostol. Ito pong pagkain ito, akala natin noon, ito yung mga ino-order natin sa mga fast food o restaurant. Pero ayon sa Panginoon, ito palang pagkain ito ay tumutukoy sa mga bagay o salitang ikapagmamapuri ng puso o damdamin ng tao. Ito yung mga salitang kung saan itong puso ay maluluwalhati, pupurihin, yung makakaramdam ka ng kasiyahan na ibinibigay sa iyo. Katulad ito ng pagkain naging sagana doon sa taong mayaman na napunta sa Hades, kagaya po ng ating tinalakay. Yun po ay yung mga bagay na ikinapuri o ikinataas ng kanyang damdamin o ng kanyang puso. Ito po ay sinabi rin ng Panginoon dito sa Kawikaan 23, magmula 6 hanggang 7. Nandito po ang Kawikaan 23, 6 hanggang 7. Huwag mong kain ang tinapay niya na may masamang mata. Dinasain mo mang kanyang mga masarap na pagkain, sapagkat kung ano ang iniisip niya sa puso niya, ay gayon siya. Ito pong ikatlong bagay na hindi dinala ng mga apostol nang suguin sila ng Panginoong Jesucristo ay ang pangyapak. Hindi po sila nagdala ng pangyapak. Ano po kaya ang ibig sabihin ng Diyos dito na pangyapak? At nang tanungin sila, kinulang baga kayo ng anuman? Sila po ay sumagot na hindi. Ano nga kaya ang pangyapak na sinasabi ng Panginoon na hindi dapat dalhin? Isa pong forma ng pangyapak ay ang sandalyas, na kung saan ito ay isinusuot ng ating mga paa para hindi ito magkaroon ng alikabok. Dahil po ang alikabok ay sumisimbolo sa tao, lumalabas dito parang pandepensa sa tao. Kaya dapat mayroong sandalyas. Pero ayon sa Panginoon, kailangan alisin. Kailangan walang sandalyas. Kailangan walang pangdepensa sa mga tao. Kaya ito pong Lucas 22:35 ay isang buhay na demonstrasyon na makikita natin ay ang mismong programa natin dito sa radyo. Kung saan amin pong inaangkin na kami sinugo ng Diyos. Mayroon po kaming misyon. Ano ang misyon namin? Ibahagi sa inyo ang katotohanan. Ibahagi sa inyo kung ano ang ipinakita ng Panginoon sa amin. Kaya hindi kami nagdadala ng supot ng salapi. Wala po kaming sariling karunungan na aming dinadala para ibahagi sa inyo. Wala po kaming dalang karunungan galing sa tao. At kayo po ang makakapagpatunay niyan dahil pare-pareho lamang po tayong nagtatanong sa Diyos. Yun po pala ang ibig sabihin ng Panginoon na hindi tayo nagdadala ng supot ng salapi. At doon po sa supot ng pagkain na hindi namin dinadala, kung napupuna po ninyo, ay hindi kami nagpapakilala sa inyo. Bakit? Para hindi ninyo kami mapurihan. Para hindi kami makilala ninyo, para huwag ninyo kaming tignan. Nang sa ganon ay hindi ninyo kami tingalain. Dahil yun po ay pagkain ng damdamin na ayaw po naming magdala. At doon po sa hindi namin pagdadala ng pangyapak, wala po kaming dalang pangdepensa sa mga tao. Kaya mapupuna rin po ninyo sa huling bahagi ng ating programa, kami nag-aanyaya sa inyo. Kung mayroon kayong suwestyon, tanong, puna, ipadala po ninyo sa amin. Wala po kaming pangyapak. Wala po kaming pananggalang. Dahil nalalaman po namin ang Diyos ang siyang bahala sa lahat. At kaya wala rin po kaming pananggalang dahil kami po'y nagbabahagi sa inyo, hindi para saktan ang inyong damdamin, kundi para may bahagi lamang sa inyo ang katotohanang ipinakita sa amin ng Panginoon.
At kaya po namin sinasabing ang Diyos ang bahala sa amin, dahil po ang Diyos ang siyang katotohanan, kaya ang katotohanan sa salita ang siyang bahala sa amin. Kaya dito po sa hindi namin pagdadala ng supot ng salapi, supot ng pagkain at pangyapak, ang tanong sa amin ng Panginoon, nagkulang ba kayo? Ang sagot po namin, hindi po. Dito po sa pinag-aaralan natin, bakit po kaya dito sa verse 35, yung Lucas 22:35, ay hindi sila pinagdala ng lalagyan ng pagkain, lalagyan ng salapi, sapatos? Bakit po dito sa 36 ngayon naman ay inaayaan niyang magdala? Babasahin ko po yung 36 sa English, sa King James Version. Ito po ang verse 36. Then said he unto them, But now, he that had a purse, let him take it, and likewise his scrip. And he that had no sword, let him sell his garment, and buy one. Kapatid, nung hindi pa tayo nagpapakababa sa harapan ng Diyos, paano nga ba ito ipinaliwanag sa atin ng ating mga mangangaral? Ulitin ko po ang ibinagi ko kanina. Sabi nga ng aming tagapagturo, noon sabi niya sila ay naglalakad lang, malapit lang ang kanilang pinupuntahan. Pero nung dumami ang tao, ang sabi niya, hindi pwedeng mapuntahan lahat, kaya lalo na sa kasalukuyan nating panahon, sabi niya, dapat tayo'y may pera, may pagkain, at may sandals para makapaglakbay ng malayo. Yun po ang narinig ko nung hindi ko pa kilala ang Panginoon. Kung atin pong uunawain itong sinabi ng Panginoon sa Lucas 22:35 at 36, parang magkasalungat. Dito sa 36, parang nagbago ang isip ng ating Panginoong Hesukristo. Pero wag po nating kakalimutan, nagsalita ang ating Panginoong Hesukristo sa lumang tipan sa kanyang pormang ama. Doon sa Malakias 3:6, ang sabi niya, hindi siya nagbabago. Pero bakit dito parang siya ay nagbago? Dito po natin nakikita na dapat magdepende talaga tayo sa Diyos. Dahil ang kanya nga palang mga salita ay talinhaga, walang sino mang taong po pwedeng magpaliwanag dito. Kaya hintayin po natin ang Panginoon kung anong ibig niyang sabihin dito ngayon. Sa supot ng salapi at supot ng pagkain na dapat nang dalhin ng kanyang mga apostol. Dito po sa Lucas 22:35, ito pala ang katangian ng sanggol. Dito walang supot ng salapi, ang ibig sabihin, itong sinusugo ng Panginoon, wala siyang karunungang galing sa tao. Yun ang katumbas ng wala siyang dalang supot ng salapi. At ganoon din, wala siyang dalang supot ng pagkain. Yung isinantabi niya yung damdaming makatao. Hindi niya pinairal yung kanyang damdamin. Kaya wala siyang dalang supot ng pagkain, katangian ng sanggol. Walang-wala sa harapan ng Diyos. Pero dito sa versikulo 36, dahil nga nakita ng Panginoon na itong kanyang sinusugo ay walang-wala, binigyan niya ngayon ng supot ng salapi. Ang salapi po dito ay tumutukoy sa kayamanan na karunungan galing sa Diyos. Katulad ng kanyang sinabi sa Mateo 11:25, dahil doon sa mga sanggol, nagsalita ang Panginoong Hesukristo, maraming salamat, Ama, at ipinahayag mo ito sa mga sanggol. Kaya nung makita ng Diyos dito sa versikulo 35 na sila ay mga sanggol, sila ay binigyan ng karunungan ng Diyos. Iyon ang tumutukoy sa supot ng salapi na kanilang dadalhin nila ngayon. Dito sa versikulo 36. At ito naman pong supot ng pagkain na gustong ipadala ng ating Panginoong Hesukristo
kung ito pong supot ng pagkain ay tumutukoy sa damdamin ng tao, dahil po doon sa versikulo 35, ito ay tumutukoy sa damdaming tumatanggap ng kaluwalhatian, o ito ay tumatanggap ng karangalan. Pero dito sa versikulo 36, ito naman ay ang damdaming nasisihan kapag pinupuri at niluluwalhati ang Diyos. Ito rin ang damdaming nagagalak kapag tinatanggap at itinataas ang katotohanan sa salita ng Diyos. Ayon po sa awit 56:10. Ito pong tungkol sa supot ng salapi at pagkain na hindi dapat dalhin. At doon naman sa supot ng salapi at pagkain na dapat namang dalhin, ito pong dalawang ito ay buhay na demonstrasyon sa naging buhay ni Pablo, kung saan hindi siya nagdala ng supot ng salapi. Nang itapon po lahat ni Pablo yung kanyang natutunan mula kay Gamaliel, na isang tanyag na tagapagturo. Yun po ang katumbas ng hindi pagdala ng supot ng salapi ni Pablo. At yun naman pong hindi dapat dinadalang supot ng pagkain, ito ay nangyari rin sa kanyang buhay nang minsang sa kanyang pagsasalita, namangha sa kanya yung mga taong nakikinig kung bakit kakaiba yung naririnig nila sa kanya. Dahil nalalaman po natin yun ay karunungan galing sa Diyos. Ang ginawa po ng mga tao, inaalayan siya ng bulaklak. Parang tinitingala siya. Parang binibigyan siya ng pagkain ng damdamin. Pero yun po ay tinanggihan ni Pablo. Ang ginawa po niya, sinira yung kanyang damit. Ang sabi nga niya, ako'y tao ring katulad ninyo na nagkakasakit. Yun po pala ang katumbas ng hindi pagdadala ng supot ng pagkain. Kaya doon po sa hindi pagdadala ng supot ng salapi ni Pablo, sa kalagayan niyang ito, siya ay sanggol. Doon siya binigyan ng karunungan ng ating Panginoong Hesukristo, bagamat wala na ang Panginoong Hesukristo dito sa lupa. Yun po ay sinabi ni Pablo sa Galacia 1:11 hanggang 12. At kanina naman pong inaalayan siya ng bulaklak na hindi niya tinanggap. Katumbas ng hindi pagdadala ng supot ng pagkain. Kung titignan po dito ang kanyang kalagayan, gutom siya. At ito ang gustong makita sa kanya ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya pinakain siya ng Panginoon sa pamagitan ng katotohanan sa mga salita ng Diyos. Nagsilbing pagkain ni Pablo at nabusog ang kanyang puso. At dahil sa kanyang kabusugang yan, nagumapaw yung kanyang damdamin para ibahagi sa kanyang mga kapatid o sa mga tao itong pagkain ipinakain sa kanya ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po'y mababasa natin sa Jeremias 15:16. Nandito po ang Jeremias 15:16. Ang iyong mga salita ay nasumpungan at aking kinain. At ang iyong mga salita sa ganang akin ay katuwaan at kagalakan sa aking puso. Sapagkat ako'y tinawag sa iyong pangalan, o Panginoong Diyos ng mga ukbo. Dito naman po kaya sa bandang huli ng verse 36 na sinasabing kung sino man ang walang tabak ay ipagbili ang kanyang balabal at bumili ng isang tabak. Ano po kaya ang gustong ipabatid dito sa atin? Ano po kaya yung pinabebentang balabal dito? Sa English po, garments ang nakasulat eh. At ano po kaya yung pinabibiling tabak? Kaya po nang palagi po ninyong naririnig sa amin, wala po kaming alam isagot sa tanong tungkol sa Diyos, kundi lamang ipaliwanag ng Panginoon ang kanyang mga salita. Pero meron pong
tinukoy ang ating Panginoon dito sa Mateo 23:5. Babasahin po ng ating kapatid. Nandito po ang Matthew 23:5. But all their works they do for the sin of men. They make broad their phylacteries and enlarge the borders of their garments. Sa una pong tingin ng mga anak ng Diyos, ang kanilang nakikita ay yung mga tao nasa labas, mga eskrib at pariseo. Pero hindi pala nila alam, sa mga tunay na anak ng Diyos ay pwede ring mangyari ito. Gaya po ng instansya sa buhay ng mga alagad ito, ang lahat ng nagbabasa, alam nila ito na si Juan at saka si Santiago gusto sa kanan at kaliwa. So, parang tinignan ng kanilang sarili na igit sa mga kasama nila. Pero hindi lamang pala po yung dalawa, kundi pati yung 10 nagalit eh. Kaya ibig sabihin, silang lahat ay sa hindi pala nila alam kung anong nakikita ng Panginoon sa mga eskrib at pariseo. Yun din pala ang nakikita sa kanila. Kaya dito po, buhay ang salita ng Diyos. Kung nakita niya sa mga alagad noon, nakikita rin sa mga alagad ngayon. Kaya kung wala ka palang tabak, sabi, pagbili mo ang iyong garment o ano yung garment na nakikita ng Diyos. Ito po kung minsan, kung hindi ka lang bibigyan ng karunungan ng Diyos, hindi mo man po makikita ito. Halimbawa, makikita mo yung kapatid, maraming pagkukulang ang kapatid na ito. Bakit hindi mo nakikita yung pagkukulang mo? Kaya, kung ibenta mo po yan, ang makikita mo ikay wala, dun bibigyan ka ng Diyos ng tabak o salita ng Diyos na ito ang magbigay sa iyo ng katotohanan para magkaroon ng kapangyarihan ng salitang inyong sinasabi. Pagkatapos pong mapagbili na ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad kung ano ang kanilang dapat gawin, dito po sa verse 37 ay sinasabing ito ay dapat mangyari upang matupad ang nakasulat. Babasahin po ng ating kapatid ang 37, verse 37. Nandito po ang Lucas 22:37. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kinakailangan matupad sa akin itong nasusulat. At ibinilang siya sa mga suwail, sapagkat ang nauukol sa akin ay may katuparan. Ano po kaya ang ibig ipamansaya sa atin dito? Ito pong Lucas 22:37. Ito ang magiging kalagayan ng isang taong tunay na sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Pagkatapos niyang maging sanggol, ito po yung hindi nagdadala ng supot ng salapi at pagkain. Doon naman siya bibigyan ng Diyos ng karunungan. Kagaya ng kanyang sinabi sa Mateo 11:25, dahil siya ay makakaramdam ng gutom. Ito po ay ang kanyang kagutuman o katotohanan sa mga salita ng Diyos. At diyan na po lalabas yung makapangyarihang salita ng Panginoon bilang tabak. Pero sa kalagayan pong yan ng taong sumusunod sa Panginoong Jesucristo, siya ay ibibilang na suwail ng mga taong hindi nagpapakababa sa harapan ng Diyos. Dahil sa taong natural, ito ay isang pagrebelde sa Panginoon. Kaya wala silang makikitang maganda doon sa sasabihin ng taong sumusunod sa Panginoong Jesucristo. Katulad po ito ng aming nararanasan. Kami po inaangkin naming nakilala namin ng Panginoong Jesucristo. Siya'y nagsalita sa amin. Kami kanyang pinakain sa kanyang mga salita. Nararanasan po namin ngayon kung bakit kahit po sa internet tinatawag kaming rebelde. At dito rin sa mga nakikinig sa ating programa, kung minsan nagte-text sila sa amin, masakit na salita, pero hindi po namin yan pinapansin dahil dito sa Lucas 22:37,
37, ang sabi ng Panginoon, kayo ay ibibilang nilang suwail. At hindi rin po kami nagtataka kung bakit walang sinasabing maganda sa amin ng mga tao. Ang mga nagte-text sa amin, kahit masakit yung kanilang salita na ibinibintang sa amin, pero kami po ay nasisiyahan pa rin dahil alam namin ito ay mangyayari sa aming buhay. Dahil kung ano ang nakita sa Panginoong Jesucristo, siya ang makikita sa amin. Ano po ba ang nakita sa Panginoong Jesucristo? Hindi po ba ayon sa Isaiah 53, 1 hanggang 3, wala silang nakitang maganda sa Kanya? Basahin po natin kung ano ang nakikita ng mga tao sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Nandito pa ang Isaiah 53, 1 hanggang 3. Sinong naniwala sa aming balita at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa, walang anyo o kagandahan man. Ang pagka ating minamasdan siya ay walang kagandahan na magnanais tayo sa kanya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman, at gaya ng isa sa pinagkublian ng kanilang mukha ng mga tao na siya'y hinamak at hindi natin inalagaan. Gusto ko pong ibahagi ang aking nararamdaman noong hindi ko pa kilala ang Panginoon. Noon po ang sabi ko, napakatanga ng mga eskriba at pariseo ang sabi ko, dahil katotohanan ang sinasabi ng Panginoon, nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. Bakit kinainisan at nagagalit ang mga tao? Gustong batuin, sabi ko. Mangmang ang mga tao noon. Dahil sa kapanahonan ngayon, nung hindi ko po kilala ang Panginoon, lahat ng mga tao mahal ang Panginoon, sabi ko. Kaya, kung nararamdaman lang nila ang katotohanan tungkol sa Panginoon, sabi ko, nung hindi ko po kilala ang Panginoon noon, sana masiyaan ng Panginoon noon. Pero ngayon masaya. Pero alam po ba ninyo nang ipakita ng Panginoon ang nakikita kong maliwanag na maitim pa lang ang aking nakikita. Alam po ba ninyo na sa tingin ko minamahal ko ang Diyos nung hindi ko kilala. Pero hindi ko pala alam kung paano naiinis ang maraming tao doon sa kapanahunan ng Panginoon. Doon ko nakita, kapatid, lahat pala ng mga taong hindi nakakilala sa Panginoon, naiinis sa Kanya. Isa na ako doon, nung hindi ko pa kilala ang Panginoon. Dahil sinong tatanggap sa salita ng Diyos, sa katotohanan, naiinis ako, kapatid. Dahil sabi ko, di ba lahat ng bagay pwede mong hingin sa Panginoon? Bakit dito sa dinidiin ng mga Kristiyano, yung John 6:63, walang pakinabang ang laman, sabi nila. At marami po ang dinidiin ng mga tunay na anak ng Diyos noon na ako'y nagagalit sa katotohanan sa salita ng Diyos. Noon, kapatid, ang nakikita kong katotohanan sa salita ng Diyos ay yung nalalaman ng maraming nagbabasa ng banal na aklat. Pero gaya ng nakita ko nung kapanahunan ng Panginoon, bakit ang sabi ko, lahat ng mga nagtuturo ng kautusan, sila marurunong kung tingin sa tao. Sinusunod ng mga tao. Bakit hindi nakita yung katotohanan ng galit sa Panginoon? Bakit ko konti lang ang sumunod sa Kanya? Pero alam po ba ninyo, kayong nagbabasa ngayon, napakapalad ko pala dahil ipinakita ng Diyos ang hindi ko nakikita. Kung ano ang nangyari noon sa kapanahunan ng Panginoon, gayon din sa kapanahunan ngayon. Sinong may gusto sa katotohanan sa salita ng Diyos? Sa katotohanan sa salita ng Diyos, kung ikaw ay kulang sa karunungan, huwag kang humingi sa tao, sa Diyos ka humingi. Kanino humingi ang tao ngayon sa karunungan tungkol sa Diyos? Kayo pong nakikinig ngayon, sino sa mga tao ang hindi po nagtitiwala sa Papa, sa mga obispo, sa mga pastor, sa mga theologians, sa mga pastor, ministro,
Pero bakit hindi po natin tanungin ang ating Panginoon kung ano ang sasabihin niya tungkol dito sa inyong nakikita ngayon? Narito po ang Jeremias 17:5. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpayin ng tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ng kanyang bisig at ang puso ay umiwalay sa Panginoon. Ito pong sinabi ng Diyos sa Jeremias 17:5. Sumpayin ng tao na nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Bagamat sinabi ito ng Panginoon sa lumang tipan, pero ito'y buhay na nakikita natin sa ating panahon. Kagaya po ng narinig ninyo, hindi po ba ang mga tao ngayon ay talagang nagtitiwala sa kanilang mga mangangaral? Pero kung tatanungin mo ang mga tao, mahal mo ba si Jesucristo? Ang isasagot nila, mahal ko si Jesucristo. Walang hindi sasagot na hindi niya mahal. Tignan po natin kung talagang mahal nila ang Panginoong Jesucristo. Hindi po ba ang Panginoong Jesucristo ay kinakatawan ng salita ng Diyos? Kaya bang mahalin ng tao? Kaya bang tanggapin ng tao ngayon na dapat ang kabuuan ng banal na aklat ay kanilang paniniwalaan magmula Henesis hanggang Apokalipsis bilang Jesucristo na siyang salita ng Diyos dapat tanggapin, pero hindi yan tinatanggap ng tao, kaya hindi niya mahal si Jesucristo. Kaya bang sabihin ng tao na mahal niya si Jesucristo bilang banal na espiritu na siyang dapat magturo sa mga tao? Lumalabas po ngayon, hindi mahal ng mga tao si Jesucristo dahil nagtitiwala nga sila sa kanilang kapwa-tao. Sila ay naniniwala sa kanilang kapwa-tao. Sa kanilang kapwa-tao sila nagtatanong, doon sila nag-aaral, doon sila humihingi ng paliwanag sa mga salita ng Diyos. Pero ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang banal na espiritu, siya ang dapat magturo sa mga tao dahil siya ang nakakaalam sa tunay na kahulugan ng katotohanan sa mga salita ng Diyos. At hindi rin ba pagtitiwala sa kapwa-tao na ang mga pangalan na dapat ay nararapat lamang sa Panginoong Diyos ay tatawag mo sa tao? Bakit kailangan mo siyang tawaging Father, Rabbi, Pastor, o tagapagturo? Hindi po ba yan ay titulo na dapat lamang ibigay sa Panginoong Jesucristo? Bakit kailangang luwalhatiin ng tao? Bakit kailangang papurihan ng tao? Hindi ba dapat ang papurihan lamang ay ang Panginoong Jesucristo? At kanino nararapat ang titulong Reverend, Holy? Hindi po ba yan ay dapat itawag lamang sa Panginoong Diyos? Pero bakit itinatawag yan sa mga tao? Basahin po ninyo sa inyong banal na aklat ang awit 111, versikulo 9, kung kanino gustong ipatawag ng Diyos ang salitang Holy at Reverend. Sa King James Version po ninyo ito basahin. Ito pong Lucas 22:38. Babasahin po natin. At sinabi nila, Panginoon, narito ang 2 tabak. At sinabi niya sa kanila, sukat na. Sinabi po ng Panginoon dito, sapat na yung 2 tabak. Alam po natin, ito ay ang sandatang gagamitin para pantapyas sa di matuwid sa physical na buhay at pantapyas para sa di katotohanan sa ating spiritual na buhay. Kaya ang sabi ng Panginoon, sapat ng sandata ito para malinis ang tunay na anak ng Diyos. At ito pong 2 tabak na ito ay maaari ding tumutukoy sa 2 saksi sa katotohanan. Una ay ang titik sa salita ng Diyos. Pangalawa ay ang kapahayagan ng banal na espiritu doon sa titik. Kaya ang sabi ng Panginoon, sapat na. Sapat nang maging pagkain ng mga tunay na anak ng Diyos. Samantala, kami po ay umaasa na nakapag-record kayo sa loob ng 1 oras. Sana po itong nai-record ninyong ito ay ipadala ninyo sa inyong mga mahal sa buhay. Lalong-lalo na po yung mga nasa malalayong lugar.
para po kanilang maranasan kung paano tayo ay nagtatanong lang sa Panginoon kapag mayroon tayong gustong malaman sa kanyang mga salita. At nakikita naman po natin na siya ay sumasagot sa ating mga katanungan. Kaya kung mayroon po kayong mga puna, suwestyon, tanong, o paksa na nais ipatalakay dito sa programa natin, pwede pa rin ninyong i-text sa amin sa cellphone number 0916-7743-452. At doon po sa internet, meron pa rin po kaming website doon. Patuloy pa kayong makakapagbasa ng mga articles doon po sa website na www.purechristianity.org. Small letter lahat po yun at one word lang. Tayo po ngayon ay magpasalamat. Panginoon, marami pong salamat at kami ay inyong isinusugo para ganapin ang isang misyon. Kung saan sa aming pagyaw ay kailangang wala kaming dalang karunungan mula sa tao na siyang tumutukoy na supot ng salapi. At kailangan din po naming huwag kaming maniwala sa udyok ng aming damdamin. Dapat po naming makitang ito ay kumokontra sa inyong mga kagustuhan na siya pong tumutukoy sa supot ng pagkain. Hindi po kami dapat kumuha ng papuri sa mga tao. Hindi po kami dapat maghintay ng kapalit galing sa kanila. Pero marami pong salamat at pinagbaon po ninyo kami ng salitang galing sa inyo at ng damdaming masisihan kapag nakikita naming itinataas ang katotohanan sa inyong mga salita. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Di na ako papayag na mawawala pa sa katotohanan aking nalaman. Ngayong ako'y malaya na sa pagkakabilanggo sa maling katuruan kay payapa ng buhay. Ngayong kilala ko na ang tunay na Jesus, na siya ang Ama at banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, at pinili mo ako at itinurong landas tungo sa iyo. Salamat, Panginoon, at pinili mo ako at itinurong landas